Ay. Isang magandang araw mga kaparmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Pumunta tayo dito sa ating farm. Kaninang umaga si Brad yung nagpakain ng ating mga alaga. Dahil ako busy doon sa ginagawang bagong negosyo. Si Kuya Nick nandun sa Cebu. Hindi sila gumawa ngayon sa ating ginagawang tindahan. So ang nangyari, tayo ang gagawa. Bumisita ako dito kasabay na rin ang pagkuha ng mga gamit na gagamitin doon sa tindahan na i-open. Takbuhan yung ating mga alaga. Tingnan ko rin yung mga picking duck mga kaparmers. Dito. Meron akong pasalubong sa inyo. Meron kayong snack. Ito. Dali. Kain. Yung iba nagpapakipot pa. Unang tumakbo. Tuka ka agad. Dali. Oh. Isa pa. Ito. Dali. Pati kamay ko kinakain mga kaparmers. So. Gay. Sakit ha? Wala na. Panaitakbo kasi kayo. Kinuha kagad ng isa. Wala pinag-aagawan. Silipin natin yung picking duck mga kaparmers. Kumusta na yung aking mga alaga? Bakit nakahiga yung isa? Masakit? Nagdadrama lang pala mga kaparmers. Akala ko masakit. Sayang hindi nyo kinain to. Dito. Hindi nyo kinain. Sobrado siguro yung binigay ni Brad kaya hindi naubos. Pero itong malalaki, grabe. Parang mga bulldozer, walang kabusugan. Bigyan ko kayo ng 5%. Ito yung pangalawa sa mga malalaki. Hingi pa. Grabe ang takaw nyo. Wata, di nyo papansin. Sa ngayon, ito yung snack. Puno ng papaya, mga kaparmers. Na, pagtulungan nyo. Palagi kasi silang busog dahil nga dito sa rice hull. Pero ito yung pandesal mga kaparmers. Busin nyo. Aray, pati kamay ko. Yan. Ito na yung sunod sa inyo. Busin nyo yan. Inalak ko yan mga kaparmers dahil yung iba pumupunta doon. Baka tukain yung ating mga picking duck. Okay na? Sige.
Hoy mga busog, ayaw niyong pansinin. Dahil maraming damo doon sa likuran. Kaya busog kayo. Dito. Dahil meron pa kaming gagawin. Mataas siya. Dito. Yung natira dito is yung native na manok. Yung Bingala. At saka yung Muscovy duck, mga kaparmas. Dito muna kayo dahil pupunta kami doon sa aming tindahan na ginagawa. Dahan-dahan natin gagawin mga kaparmas. Para sa loob ng 1 month, makapag-open na tayo. Kinuha muna namin yung mga gamit. Martilyo, sorotso, kasama na rin yung insulator. Insulator ba? Tama ba? Baka mali na naman yung aking binabanggit. Shoutout nga pala sa ating isang basher. Palaging nagko-comment. Ay napakaraming salamat sa iyo. Naway pagpalain ka ng Panginoon. At God bless po sa iyong pamilya. Mabuhay ka, ka-farmers. Tuloy lang kami sa aming ginagawa kahit binabash mo kami. Pero sa mga taong positive ang mga comment, yan po ang nagpapalakas ng loob sa amin. Iisa lang yung basher. Palagi nagko-comment sa akin yan. Hindi daw ako magtatagumpay. Yung pera ko, panggastos ko na lang daw sa aking pamilya. Tapos, yung nagko-comment ng maganda, nasa 20, minsan pa nga umabot pa ng 50, doon tayo makinig sa positive na comment. Maraming salamat sa inyo. Kayo po ang nagpapalakas ng loob sa akin. God bless po. Mabuhay po kayo. Tuloy kami sa aming pagtrabaho sa aming ginagawang bagong shop. Wala si Kuya Nick at si Kuya JR naman. Nasa kanyang opisina siguro, hindi pumasok. Yung gagawin namin, yung mga nasa loob lang, pakonti-konti. Para pagpasok nila, sila yung gagawa ng mga magagandang trabaho. Hindi naman sinasabing mabigat. Kasi pag mabigat, pinapasan yun. Pasensya na kayo sa aking mga words mga ka-farmers kung ako man nakakapagsabi ng hindi maganda. Talagang makwila lang talaga ako sa pagkikwento. At minsan, tayong mga nilalang sa mundo, hindi talaga maiwasan makapagsalita ng hindi maganda. Kaya kung ako man ay nakakapagsalita ng hindi maganda, ako po ay humihingi ng tawad sa inyo. Yon, malapit na kami sa kalsada mga ka-farmers. Isasakay lang namin ito sa motor. Iwan ko kay Brad kung paano yung kanyang diskarte. Siya nang bahala dyan. Masipag din to aking Brad. Grabe. 24/7 hindi natutulog yan. Ganito yung aming kalagayan mga ka-farmers. Ito yung sinasabing sa simula talaga kailangan paghirapan mo. Pag nag-uumpisa ka ng negosyo, kailangan ikaw mismo ang gagawa. Huwag mong iasa sa inyong mga trabahante dahil maaga pa maaaring tumawag. Kailangan tayo mismo ang gagawa. Na-enjoy ko lang yung process mga ka-farmers. Sarap ng hangin dito sa probinsya. Ano Brad? Hindi ba nakakapagod sa iyong kamay? Ayos lang. Ayos lang kasi naka-on yung camera. Pag nakapatay yan, kanina pa yung nagre-reklamo. Yan ang buhay namin dito sa probinsya. Butakan nila. Medyo malubak mga ka-farmers. Pero tuloy lang ang laban. Tara, kami ka na. Pag nakaapag tayo ng simento, dito na, malapit na. Four-wheeler na tayo.
Ilang takbo? 100? Diksi pa kami. Parang hindi maganda to. Yan lang mga kaparmers. Baka mahulog si Brad. Malakas yung hangin. Napakasarap ng hangin dito. Para bang namamasyal lang kami. Yung aking ilalagay mga kaparmers, para mabilisan, hindi mainit at hindi magastos. Ito yung ating ilalagay dito. Pero bago natin ilagay, kailangan maraming tansi. Tansi yung aking napili para hindi masyadong nakikita. Para visible siya sa mata ng tao. Lalagyan natin. Para maganda at maaliwalas yung ating shop. Ito yung tansi. Tunay doon mga kaparmers na ginagawa nating brace. Ano bang tawag dito? Para siguradong hindi mainit yung ating shop at makatipid din tayo. Para hindi lumaylay yung ating insulation para maganda yung pagkalibig. Kailangan matibay. Pagkatapos nito, lalagyan natin ng pa-cross. Tapos ilalak natin bawat isa para siguradong hindi luloy-loy. Okay na mga kaparmers. Nalagyan na natin lahat to hanggang doon. Ayan. Lagyan natin pa cross. Pag naipasok natin yung insulation, nalagyan natin pa cross para siguradong mayroong suporta.